Sa edad na 17, si Andres Gumatay ay dumadaan sa isang matinding laban sa kanyang kalusugan. 2 taon na ang lumipas mula nang malaman nilang siya ay may chronic kidney disease end stage. Simula noon, araw-araw siyang nakikipaglaban para mabuhay. Natigil sa pag-aaral at para kay Andres, ang ospital ay tila naging pangalawang tahanan, hindi dahil sa kagustuhan kung hindi sa pangangailangan. May 2022, parang hindi siya makatayo kasi sa kama. So, akala lang namin parang electrolyte imbalance lang. So, nung dinala namin siya sa ospital, nalaman na agad namin na, yun nga, in stage na agad siya, chronic kidney disease stage 5 na siya. Wala siyang senyalis biglang end stage na lang talaga nung madiagnose siya Na-advise na kami kagad ng doktor na baka madadialysis na siya. Ayun, after nung ilang treatments pa niya dun sa hospital, sa PCJ, tsaka sa Tri-City, in-advise na rin kami peritoneal dialysis siya. Kung una, sa tiyan siya dinadialysis. Tapos nitong huling admission namin nung March, dahil nag-fail na yung dialysis, doon na kami in-advise na maghihimo na talaga siya, yung gamit yung machine. Pagsubok talaga sa amin nun, parang hindi namin alam kung paano, kasi alam namin mangyayari, yung malaking gastos, yung maintenance niya, yung sa dialysis niya. Gulat na gulat kami kasi parang stage 5 agad, kidney transplant na yung paghahandaan namin. Nakakapagod din po kasi parang lagi pong dialysis, tapos na-hospital po, ganun. Di tayo makapag-aral, maggala at magawa natin yung mga ginagawa ng iba. Hindi lamang ang sakit na ito ang kanyang iniinda. Nagkaroon siya ng mga komplikasyon sa puso, dahilan upang maging mahirap ang bawat hakbang na kanyang tinatahak. Sa bawat paglalakad, nararanasan niya ang hirap sa paghinga at patuloy na pagtaas ng kanyang blood pressure dulot ng hypertension. Nagkaroon siya ng hypertension, nagkaroon ng paglaki ng puso, tapos meron ding tubig sa puso. Nung nakakaraan, may nakikitang tubig po sa puso niya. Tapos nagkaroon din ng problema sa mata, nagkaroon ng konting panlalabo dahil nga daw po sa pagtaas po ng blood pressure na sobrang taas. So, nagkakaroon ng problema sa mga ugat. Nagkaroon siya ng mga seizures episode. So, may mga nakita din na infarct. So, may mga konting nakita na for follow-up pa rin namin. Si Estine, ang ina ni Andres, ay humingi ng tulong sa Ainus Pasig para makakuha ng wheelchair para sa kanyang anak. Anya, malaking tulong ang wheelchair hindi lamang sa pagpapadali ng kanilang biyahe papunta sa ospital para sa regular na dialysis at check-up, kundi para rin mabawasan ang hirap at pagod ni Andres sa bawat paglabas nila. Kaya ako nilapit yung wheelchair kasi yun nga, madali na siyang mapagod, lagi siyang hinihinga, tsaka dahil nga ang taas din lagi ng BP niya, umaabot na rin siya minsan ng 200/110, 100. So, kailangan na rin niya ng wheelchair para makatulong sa paglabas-labas namin sa check-up, yung pagka kailangan niyang matingnan din ng doktor, mga lakad din, para hindi na siya mahihirapan sa paglalakad, hindi na siya mapupwera sa maglakad. Bukod sa wheelchair, umaasa ang pamilya ni Andres na magkakaroon siya ng kidney transplant. Nananawagan ang kanyang ina sa mga mabubuting loob na sana'y may tumulong, hindi lamang para sa patuloy na gamutan at dialysis, kundi para rin sa kinakailangan transplant ng kanyang anak. Sa mga iba pong organizations na gusto pong tumulong sa aking anak, naway matulungan niyo po kami sa mga maintenance niya po, sa pagdadialysis niya at sa mga susunod pa pong mga laboratories po na gagawin namin at bilang pagpa-prepare po namin sa kidney transplant po niya na hopefully maipila po namin siya at magawaran po ng kidney transplant in the future. Agad namang tumugon ang akay ni Sol Party List sa panawagan. Sila ay nagbigay ng wheelchair kay Andres, isang biyayang itinuturing na sagot sa kanilang mga panalangin. Nangako rin ang partido na patuloy silang tutulong sa mga kagaya ni Andres at Estine. Napakasarap sa loob na naghahatid kami ng tulong sa ang katulad ito, mga wheelchair na sa mga nangangailangan na mga katulad ito. Si Andres, 17 years old, napakabata pa. Sana maging malaking tulong sa kanya to. Sabi nga niya mas lesson na siya mapapagod papunta sa kanya pagpapacheck up. So, mga magagamit niya, pagpapasyal-pasyal. Nandiyan yung Akay ni Sol Facebook page. Open tayo dyan kahit saan po. Hanggat kakayanin po namin maibigay ang medical assistive devices, pupuntahan po namin, hatid po namin.
Para dito po sa Pasig, andyan po ang opisina ni Consihal Volta de los Santos. Sama rin namin si Consihal Kiko at Consihal Buboy. Pwede na lapitan at sila po ang aming katuwang dito. Siyempre, ang ating kasama natin sa iNews Pasig, si Ma'am Luan Peñano. Isa rin po siya na tumutulong para sa akin, isol volunteer din po. Lubos ang pasasalamat na mag-ina. Sa kanilang taus-pusong mensahe, ang wheelchair ay isang malaking biyaya mula sa akay ni Sol. Bagamat mabigat ang pinagdadaanan ni Andres, buong tapang niyang hinaharap ang sakit at patuloy na lalaban para sa kanyang buhay. Maraming salamat sa akay ni Sol sa pagtugon sa kahilingan namin magkaroon ng wheelchair, sa aking anak na si Andres. Sobrang magiging malaking tulong nun sa check-ups namin, sa mga labas namin, sa pagdadialysis sa dialysis center. Yun lang po. God bless po. Thank you po sa pagbigay ng wheelchair. Makatulong po yun para makapunta po ako sa center, tsaka di na po ako makagpagod. Laban lang. Kaya natin yan. At wag na susuko kahit pagod na at parang gusto na nating mamatay, ganun. Pero laban lang, pagsubok lang ni Lord yan. At least buhay tayo at maging masaya pa rin tayo. Sa mga nais magbigay ng tulong kay Andres, maaaring makipag-ugnayan sa iNews Pasig.